Hindi lang ang naggagandahang mga kandidatang bumida sa 65th Miss Universe dahil nasa spotlight din ang angking ganda ng Pilipinas. Kaya naman dagdag na 1,000,000 turista raw ang inaasahang darating sa Pilipinas kasunod ng Miss Universe pageant. May report si Dano Tingkungko. Kung Department of Tourism ang tatanungin dahil sa Miss Universe na ipakilala ang Pilipinas sa halos 200 bansa na nanood ng live telecast nitong Lunes. I'm sure that malaki talaga yung impact on tourist arrivals. Hindi lang arrivals, I think also in investors. These investors will see na ang ganda naman pala ng Pilipinas, so they'll start coming in. Sa taya ng DOT, madadagdagan ng 1 million tourist arrival ang bansa dahil sa Miss U. Hindi pa raw kasama dyan ang 1 million tourist na ipinangako ng China kay Pangulong Duterte. Kinukwenta pa raw ng DOT ang agarang epekto ng Miss U sa ating ekonomiya. Gaya ng kita ng mga hotel, airline at restaurant habang narito ang mga kandidata, entourage, staff at fans. Naghahanda na rin daw ang DOT para sa iba pang event tulad ng ASEAN Summit sa Abril. Pero kung ganito karami ang inaasahang turista ngayong taon, saan pa sa Pilipinas sila pwedeng pumunta? Plano ng DOT ang paglinang sa iba't ibang lugar sa bansa. Tulad na lang ng La Isla de Santa Cruz sa Zamboanga City na kamakailan lang ay sinama sa National Geographic 21 Best Beaches in the World dahil sa kulay rosas nitong buhangin. Medyo ayusin namin yung lugar niya kasi it's bare eh. Siguro a part of that, medyo lalagyan namin ng souvenir products and then dito pwede silang kumain and then dito parang it will be parang merong mga activities para pagdating na doon sa lugar na yon, wala talaga kasing activity except the selling of the mga native. So what we're going to do is talagyan natin ng mga activity na para pagdating na doon, hindi lang yung bear na nakaupo lang sila, maliligo, but then meron silang gagawin. Para sa Philippine Travel Agencies Association, magandang balita ito hindi lang sa turismo kundi sa infrastruktura, ekonomiya, trabaho sa bansa. Pero pangamba nila dahil isolated pa ang ilang lugar, paano raw ang usaping seguridad dahil sa banta ng terorismo at krimen? Ang issue lang dito is actually the security. So the question is the readiness of the community, the accessibility, the accommodation, and what to offer to our tourists. Is it safe to travel by boat? Is it safe to stay overnight? Sabi ni Secretary Teo, may mga military deployment naman sa lugar para masigurong ligtas sa mga turista. Naniniwala rin ang DOT na hindi hadlang ang travel advisory ng ilang bansa kontra Pilipinas. The travel warnings will always be there eh. Forever na yan, ever since I was still a travel agent, andyan na yung travel advisory. It's how you promote. Huwag mo nang isipin yung travel advisory because yung travel advisory lahat naman talaga meron yan eh. Pero if you tell them that it's safe pa rin dito, if you continue promoting, let's just focus on selling talaga the destination. Dano Tingkongko, GMA News.